Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. VP Sara Duterte, patawad kung tinulungan kong mahalal si PBBM bilang Pangulo. Yan ang MBC TV Network News ni Kyle Bullias. Kasabay ng anunsyo ng pagtakbo bilang Pangulo ng Pilipinas sa 2028, humingi ng tawad si Vice President Sara Duterte sa mga Pilipino. Kaugnay ito ng pagtulong umano niya na maipanalo si Pangulong Bongbong Marcos noong 2022 national elections. Matatandaang nagsanib puwersa ang dalawa sa ilalim ng alyansang Uniteam na kalaunan ay nabuwag mula nang mag-resign si Duterte bilang Education Secretary noong 2024. Sa unang mga buwan pa lang ng aming termino, nakita ko na ang kawalan ng katapatan ni Bongbong Marcos Jr. sa mga pangakong binitawan noong kampanya, pati na sa kanyang sinumpaang tungkulin para sa bayan. Dahil hindi ko kinayang maging bahagi ng 2025 national budget na tadtad ng katiwalian, pinili kong umalis sa gabinete. Kahit alam ko na mula pa noong 2023 na ang magiging kapalit nito ay ang aking impeachment. Sabi pa ng Vice Presidente, matagal na umanong sinira ng Administrasyong Marcos ang kanyang pangalan. Inihalimbawa rito ni Duterte ang investigasyon sa kanyang maanumalyang confidential funds at ang umano'y pagkidnap sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bagamat hindi raw siya natatakot sa mga paninira sa kanya, sinabi nitong natatakot siya para sa mga susunod na henerasyon. Kaya naman iaalay umano ni Duterte ang kanyang buhay at serbisyo para sa mga Pilipino. I cannot kneel before each and every Filipino to beg for forgiveness. Instead, I offer my life, my strength, and my future in the service of our nation. Mga kababayan, ibalik natin ang tapang at malasakit. Para sa Diyos, para sa bayan, at para sa bawat pamilyang Pilipino. Ako si Sara Duterte, tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Sa panig naman ni Pangulong Marcos, tanging good luck na lamang ang naging tugon nito sa anunsyo ni Duterte. Pero ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi niya masabi kung sarkastiko ang Pangulo sa kanyang pahayag, ngunit nakangiti umano ito nang sabihin ng good luck para kay VP Sara. Samantala, iginiit naman ni Castro na ang taong bayan ang bumoto kaya hindi dapat umano nito angkinin ang kanilang pagkapanalo. Tandaan po natin, ang taong bayan ang naghalal kay Pangulong Marcos Jr. Kung ano man po ang natulong niya, pareho naman po sila nagtulungan dahil ito ay uniteam. Kaya wag niya pong suluhin ang credit kung nanalo man ang Pangulo. At nakikita ngayon ng Pangulo at rather ng mga kababayan natin kung sino ba nagtatrabaho. Isang working president compared sa Vice Presidente. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bullias ng Deezer H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, mga reforma sa PNPA, ipinatupad ni PNP Chief Police General Jose Malencio Nartates Jr. Tinututukan ng Philippine National Police ang pagpapatupad ng mga reforma sa Philippine National Police Academy. Ito ang inihayag ni PNP Chief Police General Jose Malencio Nartates Jr. sa katatapos na Philippine Military Academy Alumni Homecoming 2026 sa Baguio City kahapon. Nabatid na si Nartates ay mula sa PMA Tanglao Diwa Class of 1992, ang huling batch ng PMA na hahawak sa pinakamataas na posisyon sa PNP. Ayon kay Nartates, isa sa mga legacy na nais niyang iwan ay maging maayos na organisasyon at sistema sa pambansang pulisya. Kabilang narito ang pag-implementa ng mga reforma sa PNPA, gaya ng maayos na staffing pattern para sa mga civilian employee at instructor, bilyong pisong pondo aniya, ang inilaan sa PNPA noong mga nakaraang taon, ngunit hindi ito naipatupad ng maayos. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan na ang PNP sa Department of the Interior and Local Government, upang matulungan ng PNPA, pati na rin ng PNP Special Action Force, sa mga kinakailangang reforma. There were several billions or hundreds of millions that were programmed sa Philippine National Police Academy in the past, but hindi na-implement o hindi naayos ng mabuti. And so, the PNP will be investing to improve yung Philippine National Police Academy. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition.
Samahan ninyo kami bukas mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.